Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin mga kababayan itong nasa ating screen. Yan, naglabas po ang Nielsen Nutam TV ratings. Ito po yung rating nila noong February 5, 2024, araw po ng Lunes. At dito ay makikita natin na naungusan ng It's Showtime, etong Itbulaga. Etong It's Showtime ay nakakuha ng 4.4% mga kababayan, habang ang Itbulaga ay nakakuha lamang ng 4.3%. So dito sa labanan ng noontime show ay nagwagi po nung araw ng Lunes itong It's Showtime ng 0.1%. So konting-konti lang po yung lamang ng It's Showtime. At pumangatlo at kumulela at itong tahanang pinakamalungkot mga kababayan. Talaga namang napakalungkot. Paano ka sasaya kung lagi ka nalang kulelat? Tapos malapit na mga kababayan, 11 buwan na lang, mawawala na sila sa earth. So nakakalungkot, di ba? Wala kasi, no? Wala, hindi kasi nag-ayos Ewan ko dito sa mga lusus. Alam nyo kung hindi nila ginawa ng katulonggisan itong TBJ. Sana hanggang ngayon kumikita pa sila. Pero wala Minsan talaga meron tayong mga desisyon sa buhay na pinagsisisihan natin, di ba? So yan po yung nangyayari ngayon dyan sa tahanang pinakamalungkot. So bagamat natalo po nung araw ng Lunes itong Itbulaga sa Showtime, eto naman mga kababayan, eto sa ating screen. Dito po sa ating screen mga kababayan, eto pong Itbulaga ay nakatanggap ng award dyan po sa 9th Platinum Stallion National Media Awards. At ang award mga kababayan ay Best Noontime Show. Ito yung pangarap ng iba. Ito yung pangarap ng mga troll na sila ay maging Best Noontime Show. So wala, hanggang pangarap. So ito mga kababayan, Best Noontime Show, Itbulaga. Congrats mga Dabarcad sa walang sawang suporta. God bless po sa ating lahat. Yan mga kababayan, nakatanggap sila ng award. Galing po ito sa 9th Platinum Stallion National Media Award. Salamat po sa pagsuporta sa Itbulaga at siyempre congratulations sa TBJ. It's sa Itbulaga at sa TV5. So yan mga kababayan, pag-usapan na rin natin. Ito mga kababayan, itong nasa ating screen. Ito pong Okta Research ay naglabas po ng survey. Meron silang isinagawang survey noong Disyembre 2023 sa 1,200 respondents sa buong bansa. At base dito sa kanilang survey, ito pong si Vice President Sara Duterte ay nakakuha ng pinakamataas na performance rating sa top 4 officials ng bansa. Ito nga po yung ayon sa masa survey ng Okta Research. Ito mga kababayan sa ating screen, mapapansin ninyo, dito po sa satisfied. Ang score po ni Presidente Bongbong Marcos ay 71% at si Sara Duterte Carpio ay nakakuha ng 75%. So lamang siya ng 4% kay Pangulong Marcos. Si Juan Mig Zubiri naman, Senate President, ay merong 60 at etong si Tambalos tuloy. Etong si Ferdinand Martin Romualdez ay nakakuha naman ng 65%. So ito si Alexander Gesmundo, Chief Justice, ay nakakuha ng 18%. So napakababa, no? Ano ba to? Meron bang ginagawa to? O hindi lang nila alam siguro, hindi nila kilala. Kaya syempre, mahirap bigyan ng grado kapag hindi mo kilala At kung tahimik lang di ba? Kumbaga hindi masyadong exposed sa media. So, 71 kay Marcos, kay Duterte naman, Sara Duterte 75. Ito mga kababayan, napansin ko lang. Pagdating sa NCR, Luzon, lamang si Bongbong Marcos. Pagdating naman sa Visayas, medyo lumayo na si Sara Duterte. Kasi sa Visayas mga kababayan, 80 ang kay Sara Duterte at 74 yung kay Marcos. Pero ito matindi mga kababayan kasi pagdating sa Mindanao, grabe tambak.
Sobrang layo ng score ni Duterte dito kay Marcos. O itong score ni Duterte dyan sa Mindanao, 97%. Pero itong kay Marcos, 57 lang. So kung titingnan natin, kaya lumamang si Sara Duterte, dahil dito sa sa survey nila dito sa Mindanao. Alam naman natin itong Mindanao ay baluarte ng mga Duterte. Grabe yung 40%. 40% yung lamang ni Sara Duterte. Kaya naging 75 si Sara at 71 lang si Presidente Bongbong Marcos. Ito po yung satisfied. Yung mga tinanong nila, satisfied ka ba kay Marcos? Satisfied ka ba kay Sara? Yun yung tanong nila. Ito naman tingnan natin yung dissatisfied. Tinanong nila yung tao, sino dito sa mga to? Bigyan mo ng score. Ito, hindi ka ba satisfied kay Marcos? Bigyan mo ng score si Marcos. So, ganito yung nangyari ngayon sa scoring pagdating dyan sa dissatisfaction o hindi nagugustuhan yung trabaho netong mga opisyalis na ito. Dito kay Presidente Bongbong Marcos, ang hindi satisfied ay 9%. Mas marami ang hindi satisfied kay Marcos kaysa kay Sara Duterte na meron lang 7. So, konti lang, 9 sa 7, konti lang. At ito na yung average mga kababayan Pero kung titingnan mo sa sa Luzon mga kababayan, sa NCR at sa Luzon, mas marami ang hindi nagustuhan yung trabaho ni Sara Duterte. Hindi sila satisfied kay Sara Duterte. Etong mga nandito sa Luzon, sa NCR. At pagdating naman sa Visayas, mas marami ang hindi nagustuhan ng trabaho ni Marcos kaysa kay Sara Duterte. So sa Visayas, merong 7 na 7% na hindi satisfied kay Sara Duterte at merong 9% na hindi satisfied dito kay Presidente Marcos. Pero ito mga kababayan, pagdating sa Mindanao, si Marcos ay nakakuha ng 15% na dissatisfaction. Ibig sabihin, napakarami nang hindi nagustuhan yung trabaho ni Marcos na mga taga Mindanao. At kay Sara Duterte, tinanong kung meron bang hindi satisfied kay Sara Duterte. Ang sigaw ng Mindanao, wala. So, 0 mga kababayan. Ibig sabihin, lahat ng taga Mindanao, tuwan-tuwa kay Sara. Ibig sabihin, walang dissatisfied. Lahat gusto. Yung ginagawa ni Sara Duterte ngayong trabaho, ay gustong-gusto na itong mga taga Mindanao. Ayan mga kababayan, yung nasa ating screen naman, napakalinaw. So yan po yung nangyaring survey ng Okta Research. At ito mga kababayan, yung ilan sa mga comments, magbabasa lang ako ng ilang comments tungkol dito sa survey ng Okta Research. So sabi nung nitong isa nating kababayan, wala. Budol yung survey na yan. 33 lang ang supporter niya. Paano nangyari yan? Aber. so, hindi raw totoo kasi 33 lang daw ang supporter ni Sara Duterte. Paano naging 33? Ito mga kababayan may papakita ako sa inyo. Yan yung nasa ating screen. Yan. Kaya nasabi na itong kababayan natin na budol yung survey. 33 nga lang daw yung supporter ni Sara Duterte. Ayan mga kababayan, nasa litrato. Ayan. 33 lang daw yung supporter ni Sara Duterte. Ayan nagrally. 33 supporters ni Inday Sara nagsanib puwersa upang magrally. Ayan mga kababayan. So paano raw nangyari na napakarami ng satisfied sa trabaho ni Sara Duterte? 33 nga lang daw ang supporters. Ayun yung sabi ng ating kababayan. Ay, meron ding lumabas na isa pang may isa pang survey. Ito naman mga kababayan. Yan, makikita po ninyo sa screen. Ito na mga survey naman. Ito po. RPMD survey. At dito naman sa survey na ito, panalo si Presidente Marcos. Si PBBM nakakuha ng 80% performance rating, habang si Vice President Sara Duterte ay nakakuha naman ng 78% ratings. Ayan mga kababayan, kanya-kanyang survey.
Kanya-kanyang survey. Parang sa Itbulaga lang sa tape ah. Etong Tape Incorporated, yung mga tulonggas nilang mga troll, naglalabas ng survey, yung kantarantaduan, na kapag naglabas ng survey, laging panalo yung kanilang manok. Kaya dito sa politika, ganun din. Kanya-kanyang survey. Ito, dito sa, sa RPMD, panalo naman si Marcos, pero dun sa kabila, sa Okta Research, panalo si Sara. So yan mga kababayan, yung kanya-kanyang survey. Yan po yung kanya-kanyang survey mga kababayan. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang mga pakulo. So yan mga kababayan yung update natin dito sa dito sa politics maging sa showbiz sa Itbulaga. Congratulations muli sa Itbulaga sa award na nakuha nila Best Noontime Show. At dito naman sa dalawa kay Sara Duterte at kay Bongbong Marcos, congratulations din. Kasi panalo sila sa kanila mga survey. Kanya-kanya lang yan eh. Kanya-kanyang lang yan. Kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang survey. Syempre. Kaya ito mga kababayan, bahala na kayo humusga. Alam niyo naman kung sino talaga ang totoong naglilingkod sa ating bayan. Alam niyo naman kung sino talaga ang nambuburaot lang at nangungurakot lang. Kayo na po ang magdesisyon, kayo na po ang maghusga. Sana lang po sa susunod na eleksyon, mamili naman tayo na maayos para hindi tayo lagi nabubudol. Diba? Huwag na tayo magpabudol mga kababayan. Piliin natin yung nararapat at yung para sa tao. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.